Magandang araw. Ayan. Ito yung update ng aking ginawang compressor. Ayun, kasi ito yung overhaul. Ayan, functional na lahat, okay na. At yung operating temperature tsaka itong water temperature okay. Nag-i-stay siya sa, naglalaro lang siya sa 87 to 90 Celsius. Kahit may load yun, naglalaro lang siya dun. So meaning ang cooling system ay 100% functioning. Ayun, yung nakaraan nagkaroon siya ng warning code. Ito, pumupula ito pagka lumalabas ang ang fault code, ang fault niya. Ngayon, ang sinasabi sa fault, kasi ito may diagnostic ito nakasama itong module. Ang nakalagay sa niya, engine sensor unact malfunction. Ngayon, ayun, nabanggit ko nga nung nakarang video ko, madali na yun. Madali ng troubleshoot. Pero ang ginawa ko, hindi ko na siya troubleshoot ng hinahanap kung alin mismo yung sensor na may problema. Ayan, ito. Hindi ko na hinahanap kung alin yung may problema na sensor. Kasi nagpabili ako ng 4 na sensor. 5 yata o 4 o 5, kaso 4 lang yata dumating. Pinagtan ko na lang lahat kasi nga para matapos nitong trabaho. Pero ito, kaya ko na-update. Ang tingin kong malamang na rito, ang ito ang air temperature sensor. Ito naman ito oil rin ito, oil. Para yung sa oil ito o sa oil nga itong isa. Itong isa sa oil rin ito Ito naman, ito yung sa temperature. Tapos ito, mayroon pa rito sa kabila rito 1, 2, 3 o 5 nga pinagtang ko. Yung isa, intake manifold pressure. Ito namang isa, intake manifold air temperature. Tapos ito naman sa diesel pressure. Ngayon, naka-encounter kami, ganun rin ang fault niya, engine sensor malfunction and unact. Ito lang ang pinalta namin, nawala na yung code, okay na siya. So meaning, itong lahat ng sensor na ito narito sa engine, iisa ang sinasabi niya. Ngayon, nasa technician na lang ang mag-a-analyze kung alin dyan. Pwede naman testerin yung sensor at yung reading search na lang sa Google or i-compare dun sa bago. Pwede mo Ayun, hindi ko na siya inisa-isa kasi matatagalan mo. 5 yung kinabit ko. Ito 1, 2. Ito meron pa rito isa rito. Ito ang air temperature, intake air temp. Ito sa pressure yun. Kung saan na to. Ito sa oil. Dalawa yung oil mo yun. Or hindi ko rin gaano or diesel. Hindi, ito na nga sa diesel. Oil nga yung dalawa na ito. Kasi ito supply ng oil to dumiretso sa loob chamber ng cylinder head. So ibig sabihin, once na lumabas yung engine
sensor anak or malfunction, doon ka lang mag-concentrate sa mga sensor ng engine. Eh ngayon, nung ginawa ko, hindi ko na nga siya inisa-isa, trial and error, hindi ko na inisa-isa, pinalitan ko na lahat. Ngayon, hindi ko tukoy kung alin yung ano, pero either ang kadalasang nagluloko nga yung ano, kasi pag pinandar ko yung temperature meron reading, ibig sabihin buo yung temperature, yung oil pressure meron. So meaning alin sa dalawa itong air pressure sensor or air temperature sensor, kasi may reading yung mga pressure eh. Ngayon hindi ko na rin pinalitan ko na, kasi ito dadalhin sa rig to. Minsan pagdala roon, iba namang sensor ang magluloko, eh minsan mahirap ang ano, lalo na pag tag-init, yung abala pa. Ayun lang, update lang. At ayun, magandang umandar. At yun yung cooling system ay 100% na functioning, tsaka yung thermostat niya. Ayan, subukan natin i-start. Ayan, pag nag-start yan, mag-preheat muna yan. So yun lang, at magandang araw. Okay, yun lang, at magandang araw. At sana makatulong ng konti idea tungkol dun sa error code, error ng ano, yun lang. Yun, sa mga gumagawa ng ganitong compressor, ayun, makapag-share tayo. Kadalasan naman dito sa abroad gamitin ito eh. Sa atin parang madalang yata ito, pero may gumagamit yata madalang eh. Karaniwan ni Japan made. Meron din. At least nakapag-share tayo. Ayun lang, at magandang araw ulit.